na gagawin ang lahat upang tayo'y maprotektahan. May patas na pagtrato sa komunidad ng bawat Pilipino. Puso, serbisyo, pagkakay, sa pagkalinga laging handa. May hatid na pag-asa dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red vests, sa pagkalinga laging handa. Extra love and care dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red vests, sa pagkalinga laging handa. Extra love and care dahil bawat buhay mahalaga. Hatid namin ay pag-asa, hatid namin pang-unawa sa pinaka-nangangailangan. Hatid ay bagong kinabukasan, hindi limos ang ibibigay, kundi lakas at patnubay. Hindi abuloy, hindi awa, hindi kaalaman at gawa. Yan ang DSWD. Hatid ay pangmatagalang tulong ng ang mahihirap makasulong. DSWD, katuwang ng mga kapos-palad para makaangat, makalipad. Hatid namin ay pag-asa, hatid namin pang-unawa sa pinaka-nangangailangan. Hatid ay bagong kinabukasan, hindi limos ang ibibigay, lakas at patnubay. Hindi abuloy, hindi awa, hindi kaalaman at gawa. Yan ang DSWD. Hatid ay pangmatagalang tulong ng ang mahihirap makasulong. DSWD, katuwang ng mga kapos-palad para makaangat, makalipad. Yan ang DSWD. Hatid ay pangmatagalang tulong ng ang mahihirap makasulong. DSWD, katuwang ng mga kapos-palad para makaangat, makalipad. DSWD Serbisyo. Maayong ugto sa tanan naton nga mga listeners, viewers, and followers diri sa Region 6 na nagatutok diri live sa DSWD Western Visayas page. Pag-update nyo kami sa sulod sang isa ka oras para sa aton nga FDS on air for this month of May kag paagi ina sa aton nga programa DSWD Serbisyo. Ini si Montesa Grino Kauyunan, ang inyo nga 4-piece information officer. Kag of course, kaupod ko ang akon nga long time nga co-host, si Miss Chanderlyn Giselle Riley,
para sa sini nga programa. So Miss Cha, maayong ugto. Yes, mayong ugto gid Miss Tess, mayong ugto sa tanan naton nga listeners, viewers dira no. Labi na gid sa aton nga mga 4-piece beneficiary sa bilog nga Region 6. So, Miss Tess, sa subong nga hapon, no, before kita mag-proceed, of course, pribilehiyo naman sa aton nga magabalik ang ginakalangkagan tagid nga guest, ang aton nga ginakahidlawan. Yes. Of course, sinubalay ni siya ang Division Chief sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program nga magadala sa aton sa mga special man nga anunsyo. So, welcome naton si Ma'am Belen P. Gibusion. Ma'am, mayong hapon. Yes, before we start our session, we would like of course to welcome ang aton ginakalangkagan na special guest nga may special man nga announcement para sa aton ang aton nga Division Chief, Ma'am Belen P. Gibusion. Ma'am, maayong ugto. Ma'am Cha, mayong ugto and Ma'am Tisay. So sa liwat salamat sa opportunity no nga mangin kabahin liwat sa aton nga FDS on air. But before anything else, gusto ko gid magpaabot kang mainit nga pagpanamyaw sa tanan nga 4-piece beneficiaries sa bilog nga Region 6 and at the same time sa aton nga mga followers sa aton nga FDS on air, including of course the general public. Yes, tama Ma'am Cha. Nalipay gid ko nga may tinion naman kita nga makaistorya sa aton nga mga 4-piece beneficiaries kag event sa aton nga general public sa tatlo lang ka importante nga bagay no kag daw medyo mainit-init kag timing gid. But antes ko tiradahon o kon istoryahon ang mainit-init nga istorya parte sa 4-piece sa subong, unahon ko anay ang critical kag importante nga bagay, and that is about the PhilSys registration, which currently no ongoing ang mga massive validation kag enumeration nga ginapatigayon sa aton nga Philippine Statistics Authority paagi sa mga provincial offices kag in close coordination man sa aton nga mga provincial operations offices led by our provincial link. Nga importante ang PhilSys registration. About tatlo gid ka major activities ni 4-piece Ma'am Cha, Ma'am Tisay ang affected sinino. Una, sa aton nga existing nga beneficiaries, may mga nakita nga may mga members kag even grantees pakita nga wala pa sang national ID. This is in line with the thrust and direction of the Department of Social Welfare and Development kag in consonance and complementary with the direction of the national government sa ginmention naton sang first quarter sa first ko gid nga pag-appear diri sang January. Ma'am Cha, ma-recall ko gid nga national ID mangin parte na sang requirements ni DSWD and that includes 4-piece. So ang tanan nga wala sang national ID gina-encourage gid kag in fact sa aton nga gin-target nga mga household members naton sa 4-piece, nagadalagan siya 177,000. And at this point of time, as of last Friday naton, actually no to be specific nga update, may ara pa kita nabilin nga mga close to 17,000 nga nakita nga wala pa gid sang national ID. So sa liwat, gina-encourage gid naton ang mga active naton nga mga beneficiaries including your children, the rest of the members of the household, tanan na gid niya, ubosay na gid dapat may national ID. Kag to have that, kinanglan magpa-register sa PhilSys. Ikaduha, nga may kang tanan sa PhilSys, ang aton nga ginapatigayon subong Ma'am Cha, Ma'am Tisay, nga set 14 ang bago naton nga potential beneficiary sa 4-piece. Kag in fact, bago lang gid natapos no, just 2 weeks ago, kag ongoing subong ang aton nga mga approval processes sa aton nga incoming set 14 beneficiaries. May kabilugan kita nga target actually nga 11,669. And of this number, mga 9,300 plus pa lang ang aton nga na-register o kung na-process for approval. May nabilin kita nga mga 1,000 plus, kagina siya part sa mga nabilin, wala sang requirements. And those requirements include actually registration sa PSA o kung national ID. Take note mga manugsulod, mga potential pa lang kay hindi pa kamo official nga kabahin sang 4-piece. Mintras nga wala kamo national ID, hindi ma-process ang inyong nga
registration o kung hindi ka mo mangin official nga kabahin sang 4Ps. Magapabilin ka mo nga na-validate lang pero hindi ka mo ma-register kag ma-consider nga official beneficiary sang 4Ps. So sa liwat, sa subong ang hugnat ni PSA, ang hulag ni PSA, nagapatigayon gid sang LGU level nga mga massive validation kag registration activities. Ang ikatatlo, kagini siya may kang tanan sa aton nga active man nga beneficiaries, hindi na siya national ID ang concern, but inclusion sa CBMS enumeration. As per data ni 4Ps, no, may ara kita mga 22,000 plus nga mga household active ni nga mga household beneficiaries naton sa Region 6 nga wala na-include sa CBMS enumeration. So sa sininga kang tanan, ginahingyo gid nga magpakig-angot sa aton nga mga assigned municipal and city links sa tagsa-tagsa kay LGU, kay may listahan man nga ginakaptan kung sino ini nga mga aktibo nga mga beneficiaries nga wala nadala sa CBMS enumeration. Kag kabahin sang PhilSys registration, ang aton nga national ID registration, nangin kabahin ini sang hulag subong o kon sang ginaobra sang aton nga Philippine Statistics Authority, paagi sa mga provincial offices nga nagapatigayon sang schedule sang massive validation, registration, and CBMS enumeration. So sa liwat mga ka-4Ps, ang yabi lang is makig-amot sa aton nga mga municipal and city links kay basi dala ka mo sa listahan nga wala sang national ID o kung wala na-include sa CBMS enumeration. This is your chance. Kay or else, may posibilidad gid nga hindi ka mo makabaton sang cash grants sa masunod naton nga releases sa aton nga programa. So that's number 1 along partnership naton sa aton nga Philippine Statistics Authority. Again, ang aton nga national ID kagang aton nga CBMS enumeration. Ang ikaduha, kabahin na ini Ma'am Cha kag Ma'am Tisay nga ginadiscuss ang aton nga mga field implementers no may kang tanan sa shift ni 4Ps from household to family-based unit of intervention. Ini siya nag-umpisa ang aton nga ginpatigayon sa tanan nga mga household beneficiaries naton nga may multiple families within the household, nagpatigayon sang validation. Purposely, ini siya nakita naton diri nga sa isa ka household halimbawa sa subong nga gina-serve naton may 3 ka pamilya kag kalabanan lola lolo ang aton nga household head o kon ang aton nga grantee kag ang mga apo ang mga ginikanan wala kabahin ini sang process naton sa pagsigurado gid no kay ang 4Ps bilang isa ka poverty reduction strategy kinahanglan niya gid ang demand gid niya nga magpatigayon o kon magresulta gid ang tanan nga ginaobra sa isa ka improvement o kon pag-asenso o kon hambal nato no alleviate sang kondisyon sang isa ka pigado nga pamilya. Sa liwat ginasulit-sulit ni namon nga hindi ya kabayan sang handom ni 4Ps nga o kon pagi sa intervention nga magmilyonaryo kag magmilyonarya ang mga panimalay. Pero paagi sa mga ginapatigayon nga mga development works o kon processes given nga ginagamit naton diri social case management as our strategy, central strategy sang aton nga programa, ini siya nagahatag sang higayon sa mga panimalay nga makatultol halimbawa kung diin nga mga ahensya, diin nga mga organizations, private man o kung public nga mga organizations nga pwede makaresponder sa mga kinahanglanon. So kag ini siya nakabase gid sa klase ka sitwasyon sang aton nga panimalay. But given nga very siya kumbaga extended ang aton nga family sa culture naton bilang mga Pilipino, ang ginatinguhaan subong ni 4Ps nga bawti makasentro man siya sa isa ka pamilya, sa isa ka panimalay. Kung sa diin ang ining mga kabataan nga ginamonitor ara gid ang ginikanan sa family roster kay kun wala base sa aton nga pinaka-latest nga information system ang ini nga mga apo, mga lola kag mga lolo nga nagaserbe nga mga grantees sa 4Ps o kun aton nga mga household head nga nagpanipon sa mga apo pasensyahan na gigita
as we start the shift sang aton nga programa from household to family, maapektuhan gid ang mga lolo kag mga lola nga nagpanipon sa mga kaapuhan. Kung ginpanipon nyo man ang mga kaapuhan, ang mga apo ninyo, siguraduhon lang nga ang mga ginikanan naga-estar upod sa inyo o kung ang ining mga apo ara sa inyo nga mga luyo. Kay kung wala dira ang inyo nga mga apo naga-estar, ginatawag naton nga co-residing, meaning ang mga apo nga ini nagapangabuhi upod gid sa lolo o kun lola, ini siya posible pa nga ma-retain. Pero kung makita base sa validation ang mga apo nga ara lang sa ngalan pero in actual wala nagaupod, nagapangabuhi upod sa lola o kun lolo, ini nga mga sitwasyon may posibilidad nga hindi na ini ma-retain sa aton nga programa. So gusto gid ang actual nga parenting kag ang ginatawag naton nga pag-attender sa mga kabataan kaysa subong ilabi na gid sa sitwasyon naton subong, kinahanglan gid ang physical presence o kon ang actual nga presence ang aton nga gina-consider nga guardian o kon nagagiya sa mga kabataan upod sa mga bata para nga masubaybayan kag masigurado nga ang aton nga kabataan nagadako basi man sa klasika kultura o kon pamatasan nga ginapatigayon sa mga lola lolo o kon mga ginikanan. Kagkabahin ini sang misyon sang aton nga family development session nga ang tanan nga mga topiko nga ginatudlo para sa dugang nga kaalam o kung ihibalo kung paano no padakuon kaga patigayunon ang pag-atipan sa mga kabataan nga makadalagid sa ila sa klase man ka sitwasyon o kung mga klase ka mga pumuluyo in the future parents o kung mga families man in the future nga mambal naton nga mga responsable kag naga-contribute gid sa aton nga nation building. So sa liwat ginaumpisahan naton ang process kay naga-shift na ang aton nga programa from household to family-based unit of intervention. And by this, ginasigurado naton kag ginapanglantaw nga ang mga hulag naton base sa aton nga results sang SWIDI, ma-address ang mga gaps base man sa klase kapag coordinate kag convergence convergence support kag interagency nga mga klase ka collaboration nga makabulig gid respond sa kun ano man nga identified nga mga gaps o kon sitwasyon base sa aton nga social welfare and development indicators. So sa liwat no mga lola kag mga lolo, ang mga apo naton nga ginpangkuripon pangbalik na naton sa mga ginikanan. Kag kun ara man lang ang mga ginikanan, once na validate kag identified ang family to be prioritized as the recipients ng sini nga programa, so we can start processing in terms of updating kung sino ang mag-serve nga grantee o kon household head or kung ano man ang applicable nga situation. So that's the second. Again, the shift of 4Ps from household to family-based unit of intervention. And number 3, bawda medyo amugid ni ang mainit-init kag wala nagauntat nga klase ka istorya na ilabi na gid sa social media. Una, i-address gid naton ini sa general public kay this should be understood in accordance man sa provisions sang aton nga layi. Magambal kita nga expanded lifeline rate subsidy ining gina-avail o kon isa sa opportunity no bulig ginalantaw nga potential assistance o kon bulig sa mga pigado nga pamilya. I'm trying to stress pigado o kon marginalized nga mga pamilya kag ina siya naga-include sang 4Ps. So tandaan ta mga pigado ini nga mga pamilya ang target sang expanded lifeline rate subsidy kag tungod ang 4Ps ang target niya poorest of the poor families kabahin sila sang target sang sininga programa sang aton nga gobyerno paagi sa Department of Energy and of course ang aton nga Energy Regulatory Commission. Kag hindi siya nagakahulugan nga ang gamit o kung ginakonsumo nga elektrisidad sang aton nga mga 4Ps households ginaabaga sang mga taxpayers o kung hindi mga 4Ps. Klaruhon ta ini 4Ps o kung mga pigado nga pamilya nga ang ila nga konsumo sa elektrisidad
50 kilowatts and below nga maka-avail sang 100% nga discount. But sing ganon, kung hindi maglampas 50 kilowatts, wala may ginabayran ang 4-piece nga household o kung ang pigado nga pamilya may kabahin sa gamit o kung konsumo sang elektrisidad. Pero kung mag 51 to 70 kilowatts, discounted rate, and that is 35% ang bayaran sang ining pamilya nga ang konsumo sa elektrisidad 51 to 70 kilowatts kada bulan. Kag kung mag 71 200 kilowatts, ang discount is 20%. O kung 20%, ang equivalent nga gina-subsidize sang aton nga gobyerno, no, sa ginabayaran nga bill sang aton nga mga pigado nga pamilya kabahin dira ang aton nga 4-piece household beneficiaries. So sa liwat, sa general public, wala gina-shoulder o kung wala ginapasa sa inyo ang ginakonsumo sang mga pigado, no, kay kabahin ini sang provision sang aton nga layi, no, may kang tanan sa pag-ensure nga ang aton nga mga marginalized o konpigado may access man sa elektrisidad. Kag kung tawon naton, no, antes kita siguro ang ginabal ko diri kinanglan ko gid nga mag-appeal 3 ka punto, Ma'am Tess kag Ma'am Tisay kag Ma'am Cha, no, sa aton nga mga nagapalamati kag nagasunod gid sa aton nga FDS on air. Una, kinanglan ta intindihon ang layi antes kita magwakal. Kag siguro naman nagapangamuyo kita kun kaisa kag usually kay tungod nga nagapamati gid ang ginapangamuyoan naton ginagrant baw ang mga taga 4-piece bala nagapangamuyo nga very soon makahalin na sila sa programa kag hindi ma-associate sa mga grupo sa mga pigado. So kung ang mga may arang-arang o kung may kasarang sa pangabuhi tungod lang sa lifeline rate subsidy, naga-aspire nga mangin 4-piece baw pera lang, no, kabay pa nga hindi magmatuod din na. Kaya sa tuod-tuod lang, hindi man siya kabahin ka-kondisyon kang aton nga program sa 4-piece, no? Pero may kang tanan bala sa mga ulubraon sa komunidad. Baw 4-piece bala permi ang gina-mobilize general clean up sa barangay. Although gambal gid kami nga hindi na iya-kondisyon sang program. But part of what we are emphasizing as part of the topic sa family development session, community involvement and participation, and in fact in any development processes or activities sa ilang nga komunidad, gina-encourage gina-iya ni 4-piece ang greater participation sang aton nga mga beneficiaries. Amo nang tandaan ninyo, ikaduha, baw kabalo bala kamo nga kung may mga blood donation, may mga bloodletting activities, 4-piece man ang numero 1 nga ginakampanyahan. Hindi tungod nga condition sang program, but ini tungod man gihapon sang kabahin sang ginatawag naton nga community development o kon contribution bilang kabahin sang komunidad, mangin kabahin sang ining mga inisyatibo nga nagadalaman sang kaayuhan sa sosyedad o kon komunidad. Ti malay ninyo, basi kung hindi man kamo, paryente ninyo, kauturan o kung himata ninyo, nangin kabahin na sang recipient sang dugo nga gin donate, no, bagi sa mga bloodletting activities nga gin donate sang aton nga mga 4-piece beneficiaries, no. So hindi man ni siya panumboy but telling you the reality actually. What are the things, no, nga ginapatigayon sa mga 4-piece beneficiaries, ano ni kalapad sang ginahulagan nila. It's only that the program amo ni ang ginapatigayon kag nangin instrumento para nga makabugtaw ang aton nga mga panimalay, ang aton kabahin sang sosyedad, ang aton nga 4-piece beneficiaries sang ila man nga greater role sa usapin ng community development o kon nation building. We want, no, this program after nga matrain ang aton nga mga 4-piece households, no, nga maintindihan ang ila man nga papel sa aton nga sosyedad, sa aton nga komunidad, and eventually mangin kabahin sang aton nga nation building activities kag mangin productive nga mga katapos sang sosyedad. Ikaduha, baw sa kada pintas, no, kada masakit nga mga tinaga sa social media actually, tandaan tagid ini 4-piece is investing is a human investment program. Specifically nagafocus siya sa mga bata hasta 18 anyos.
ang mga kabataan nga ini may mga buot na I can't help actually Ma'am Cha and Ma'am Tess nga mag-recall sa mga expression of sentiments man sa mga kabataan ni bala nagadugang stigma bakon 4Ps nagaliwat na naman ang sugilanon nga mga salaguron and all baw in fairness maluoy kita sa mga kabataan nagahatag sang klasika may psychological effect no kag ini dala-dala sa mga kabataan okay lang kung masurpass ma-overcome ni nila and eventually mahimo ini nga challenge parts ng challenge for them to really strive nga malabot ang ilang handom sa kabuhi paagi man sa opportunity nga ginatag sang program. But what about those children nga hindi masarangan ini? I am just focusing my concern on the children. Kag of course kakibat man dira concern man kami sa mga 4Ps household sila binagid ang mga matutom. We are not denying that maybe may mga nuances o may mga pasaway man gid but they just represent a very small percentage sang aton nga kabilugan nga ginaserve nga beneficiaries ukon ang mga beneficiaries naton sa Region 6. We're talking about 144,000 households no in the whole region. Wala gani kalabot ni sang 1,000 o kon butang tabi bisan mag 5,000 why gani ni kalabot pila lang ni ka 0.00% no kung may pasaway man gid sa programa. And this concern gusto ko i-link sa third nga appeal. Kung may nakita man gid kita nga mga pasaway nga mga 4Ps kapamatyaga naton daw hindi gid deserving sang ini nga programa ilabi na gid kay nagaamot kita paagi sa aton nga mga tax sa sini nga programa. May hotline o kung may grievance hotline ng aton nga programa or within the LGU sa kada banwa, syudad nga may 4Ps diri sa Region 6 in 101 LGUs in the region. May ara kita nga municipal or city operations office staff. Kag dira naton may ara kita nga mga staff actually municipal and city links, may social welfare assistants kita, may ara kita nga municipal roving bookkeepers. Kung may nakita ka mga pasaway, hatag nyo lang ang ngalan. Kay they will be subjected to validation, case management. Kag take note hindi kita asi-asi sa program because we are investing in our children sa aton nga mga kabataan. Human investment, no? Again, kag kabataan ini ang aton nga target so that we are very careful and we always consider the best interest of the child. Before naton patungan o kung maglabot sa delisting ang ini nga household, ginalantaw naton naga-undergo sang case management intervention ang ining mga households. Counseling, may commitment, pero take note, maximum of 3 lang na ang tolerance ni 4Ps nga ginahatag, no? 3 times nga daw hindi gid masarangan kagway nagapati. That's the time nga gina-recommend for the listing sang regional office sa National Program Management Office ang ining mga makonsider naton nga hindi deserve ang aton nga buwis o kon ang ining nga programa. So sa liwat, let's maximize. Don't worry. Kung may mga reklamo man kamo sa 4Ps, we are keeping your identity as confidential as we can. Wala na gina-divulge kay we want through your feedback, ma-address kag mabuligan ang aton nga mga 4Ps beneficiaries para nga magpangabuhi no santo sa klase ka mga expectations and basically those expectations klaro gid na kag kung gasunod sila sa conditions ng program, ginapa-eskwela ang kabataan, ginapa-check up, kag ang ginatun-an sa family development session, gina-apply sa panimalay, gapati gid kita nga we are trying to influence and eventually have this kind of families in our community nga mahambal gid naton nga mga deserving nga mga parents kag worthy of replication tawag naton kay eventually ang mga kabataan nila ni mangin ginikanan man sa ulihi makita nila ang klase ka dedication kag ang parenting nga ginapatigayon no sang ila ginikanan makahambal kita that we are at this early as this time raising the kind of families in the future nga mahambal naton nga concerned kag nagahatag man importansya sa edukasyon kag kaayong lawas sang ilang nga mga kabataan and of course mangin productive nga mga citizens sang aton nga nation o kung aton nga sosyedad. So Ma'am Cha and Ma'am Tisay no kabay pa mga 4Ps ma-appeal gid kami liwat sa inyo ang aton nga mga topiko sa family development sessions, ang aton nga mga conditions sa programa, ipangabuhi naton sang maayo. Kay hindi tanan hatagan sang
opportunity nga mangin kabahin sa sini nga programa. Kabalo kami no nga madamo ang naga-aspire nga mangin kabahin sa sini nga program, but on a final note, let it be noted and be remembered by everyone, especially those nga mga naghahambal nga pigado nga wala nadala sa programa. Si DSWD at this point of time, with the result of the CBMS, though partial in nature still, nagagamit kita sang resulta sang CBMS nga ginabasihan ni DSWD sa pagkilala o kung pag-identify kung sino kag diin ang mga pigado, kay ang number 1 criteria ni 4Ps, pigado nga mga pamilya, and out of those mga pigado nga pamilya, may bata nga 0 to 18 o kung pregnant sa tion sang enumeration. Kag ang importante nga kondisyon o kung criteria ni 4Ps, willing gid nga magtuman sang kondisyon sang sini nga programa. Again, for the second time, as a final note, let us always remember and take a look at our respective communities. Damo na kita kabataan sa 4Ps, no? Wala man namon gina-claim nga paagi ina sa programa 100% nga nakatapos ang mga kabataan. But with this kind of influence, no, o kon orientation, perspective checking, redirection sa mga ginikanan. Gapatigid kami as implementers and at the same time taxpayers ngang ini nga programa nangin kabahin in one way or the other, directly or indirectly, sa pag-shape man o kung pag-redirect sang attention sa mga kabataan so that many of our students have already graduated and landed man sa isa man ka disente, sa disente man nga klase ka obra, kag nangin kabahin na sa pagbulig man sa ilang nga mga respective nga mga pamilya. Wala na sang handom ang programa, but to at the end of their engagement sa aton nga program, ang aton nga mga households nga nangin kabahin sang 4Ps, makita nga makasarang na kag bisan waay sang program in the near future o kung madula man sila sa program, makapatigayon kag matibong ang ilatag sa tagsa ka pamilya, kag most importantly matigayon nga mapaeskwela kag mapatapos ang mga kabataan kag ma-maintain ang ikaayong lawas. So maybe from my part and on behalf of the whole workforce of 4Ps in Region 6, no, sa liwat tandaan naton, no, ang aton man nga kabahin kag bilang part sang aton nga society o kun aton nga nasyon, aligmaton man naton kag buligan nga ma-monitor kag malantaw kung paano man nagapangabuhi ang aton nga mga 4Ps beneficiaries. Kaya this is also one way of helping them. And to the 4Ps beneficiaries in the whole region, so ipakita naton sa aton nga gobyerno, sa aton nga mga taxpayers that you deserve this kind of support, attention nga ginahatag sang aton nga gobyerno. Wala na sang liwan. We want to contribute to the poverty reduction and eventually, no, kung hindi man gid madula 100%, maganagan ang kapigadohon o kung ang mga pigado sa aton nga nasyon. So, Ma'am Tisay, madamo gid nga salamat. Thank you, ma'am. Okay, so as we proceed, thank you gid Ma'am Belen sa Thank you, Ma'am liwat, Belen. no? Salamat sa mga reminders, tag 3 points lang kada isa. Pero for sure dito matatak sa una-una kag balatsagon sa aton nga mga 4Ps beneficiaries, hindi lang sa beneficiaries, sa aton man fellow nga mga Ilonggo kag sa aton nga mga fellow nga Filipino citizens. Kabay pa mas mangin mas malapad ang aton nga una-una sa pag-intindi sang 4Ps. O hindi lang siya basta kwarta nga ginahatag sa tawo, kundi bilang intervention man sa pagbago sang kabuhi nga naga-impact sa kabataan sa ilang nga buwas damlag. So, kung may gusto pagid kamo, duga nga pamangkotanon or gusto i-suggest na 4Ps, so liwat kami nga naga-reiterate, no, sa inahambal ni Ma'am Belen nga open ang programa sa mga suggestions, questions, even sa mga grievances. Kung may ara ka mo sang gusto dara nga nakita nga hindi insakto nga pag-implement sang program or beneficiary nga sa panulukan ninyo, hindi insakto ang paggamit sang cash grant or wala naga-attend, naga-comply sa kondisyon naton, bukas man ang aton nga mga grievance hotline
ang ato nga grievance desk sa kada munisipyo sa inyo nga mga suggestions kag sa inyo man nga mga reklamo. Okay. So as we proceed, a reminder lang samtang sa FDS naton sa aton mga 4-piece beneficiaries, kada FDS subong panunumpa na kita. So Yes, raise your oo. right hand and review ang inyong nga panunumpa. So this month i-remind lang sa inyo dason bulan ni pagid na i-discuss ta sang maid-id ang aton nga panunumpa. So salamat. Okay, so Miss Cha, bago kita magasugod sa aton nga topic for this month, gusto naton ipabalo sa aton nga mga viewers, sa mga listeners o kung mga followers naton, especially dira sa my first district o kung southern part sang Iloilo and partly sang Antique province nga broadcast live kita subong sa may DYUP Wow. 102.7 FM nga isa ka educational radio station sang aton nga UP Visayas. So madamo din nga salamat sa management sang UP for this partnership. And of course, Miss Cha, for this month gusto man naton i-share sa aton nga mga beneficiaries ang isa ka pahibalo. So sa subong nga tiyempo, sige-sige taas ang aton ni mga presyo sa mga langis, mga balaklon, kag iba pa nga mga basic commodities or mga galastuhan. So nagapakigbahin gid ang aton nga national office ang 4-piece sa inyo nga pagbakho no. Struggle nila subong. Kag of course magapabilin ang aton nga programa bilang katuwang nga mapasigurado nga tayuyon ang edukasyon sang aton nga mga kabataan sa 4-piece kag of course sa kabilugan nga kaayuhan sang bilog nga pamilya. So bilang pag-unong sa kada pamilyang o kung apektadong family sa subong nga krisis, so gusto naton nga hatagan diin o kung i-emphasize naton ang mga masunod. So actually Miss Cha Tagalog ni. So tingwaan naton nga i-translate into Hiligaynon. So ang pagbibigay o kung paghatag sang tulong ang nagasunod ini sa patakaran at pamantayan nga masiguro nga fair lang, pantay, transparent at makatarungan ang pagpamahagi at proseso ng verifikasyon na may malasakit sa bawat pamilya. And then ang second, ang iba't ibang uri o kung nailain nga bulig mula sa aton nga gobyerno nakabatay o kung nakaangkla ina or base o kung sa mga nangailangan o kung nagakinahanglan balasang mga kinahanglanon sang bawat pamilya. And of course, sa ikatatlo, ang pagwa sa mga grants ay of course naayon ina sa nakatakda nga schedule kag pagsunod sa mga conditions. Kag of course, patuloy na siya nga unlad ang programa at sistema including the process upang matiyak nga maagap, efficient at maayos ang pagbibigay ng madaling or mga tulong lalo na sa ganitong krisis sa ginaatubang naton. So hinikayat man naton, gina-convince naton ang aton nga mga beneficiaries ang always naman nga liwat-liwat ni Ma'am Cha nga ang responsabling paggamit ng social media, especially ang Facebook o kung nagkalain-lain nga social media platform sa pamamagitan ng pagsunod ng tamang mga Facebook pages kag website as part sang aton nga tamang tulong sa tamang impormasyon o kung 3TI which is makita nyo sa screen namo ni Ma'am Cha, may QR code na and then scan and then directly na siya makadto sa aton nga Department of Social Welfare and Development o kung DSWD nga page yan naka central office. And then ang aton nga Pantawid Pamilyang Pilipino program nga Facebook para sa 4-piece and of course ang aton sini nga local nga page amo na ang DSWD Western Visayas. So kung makita nyo namin tanan ina mingalan government organization kay balaan naton nga damo-damo subong sang nagagamit sang 4-piece o kung DSWD nga account nga puro fake. So para nga makasunod kamo kag malikawan naton ang mga fake information, amo ini ang i-follow naton nga mga official social media accounts. And of course,
likawan taman ang pagpalapta o kung pagpa-share sa mga balita o kung mga disinformation no nga makadulot sang confusion sa inyong co-beneficiaries or sa mga inyong pamilya and even sa inyong community. So makunkis ami ara kamo na makita nga mga information nga nagahatag sa mga dagko nga mga educational assistance, mga pabahay nga dagko-dagko ang gina-offer or even mga loans. So hindi niyo pag ipa-share nga hindi man na siya tanan applicable sa 4P. So basahon gid idon kag kun naga-confuse ka, pwede pa mangkuton si CML kung legit ina nga information or pwede nyo man kami gani ma-PM ni Ma'am Cha to check kung valid ina nga mga information o kung page nga inyo basahon. Kag hindi pwede bala nga i-share nyo kay the more nyo nga gina-share gani, the more nga naga-expand, nagalapad pag ang coverage niya. So mas mayo na nga screenshot nyo siya kag ipadala sa inyo kilala kay CML o kung sa amon, pero don't share para sa inyo pa nga daan nga and makat na ina ang pagpalapta sang sala nga impormasyon. And lastly, ang aton nga mga beneficiaries bala nga very vocal sa social media kung kay isa nagarant, kung kay isa may mga punto man kung kay isa naga-share man sa mga point of view nila. So dapat kaugalion naton nga magiging magalang kag mahinahon sa pag-istorya, sa pag-share dira sa inyo nga mga thoughts, mga sentiments ninyo o kun maging sa mga personal nyo na bala nga mga opinion sa online. Kung mag-participate kita, it's okay. Kay it's part sa inyong empowerment. Gina-empower ka mo nga dapat may voice ang aton nga mga 4Ps pero ibutang sa lugar. Kag subong ang trending subong lugdamo nga naga-share sa mga o damo ga criticize ang aton nga program. So ginahinyo nato ng aton mga 4Ps beneficiaries nga i-share nyo man ang mga gains sang 4Ps sa inyo panimulay, kung paano ini nakabulig sa inyo, paano ang dilanto inyo pagpangabuhi tungod sa cash grants. Kag i-share nato bisan even sa atong personal account para maka-help kamo nga maka-testify nga ang programa amo ining dako nga balik sa inyo, dako nga bulig sa inyo kag gingamit ninyo sang saktuhan ang proyekto kung ang programa sa gobyerno nga ang ginatawag nila kuno dira nagkadto ang mga taxes sa aton nga mga partners. So gusto nato na maging proud kita. We should own the program by championing it. So halin sa inyo as beneficiary, proud gid kami kag dungog namon nga i-voice out nyo ina nami bala nga pag-deliver sa inyo nga testimony, not necessary nga English kid para i-fight lang bala nga ari ang programa amo na ni ang naging kaming subong tungod sa 4Ps. So una kaon na kami isa sa kadlaw. But then through the 4Ps naging maayo na ang panglawason sa mga kabataan kag bilog nga pamilya kay makakaon na kami isang 3 ka beses sa isa ka adlaw with snacks pa. So amoy nang aton nga itugyan o ginahingyo sa aton mga 4Ps beneficiaries nga maging magalang lang sa pag-reply, sa pag-response sa mga kritiko. Kaya hindi naton kontra o kundi naton kaaway mga kritiko, mag-partner ina naton. So dapat maging watchful man kita kay gina-critic na kita, so dapat ipakita man naton nga ang ginahambal nila nga mga malain hindi matuod kay isa kamo sa mga living testimony naton nga ang gains sang aton nga programa nga nami ang turnout ina sa aton nga mga beneficiaries. Okay? So tandaan lang naton ululupod kita sa pagbangon nga may malasakit, may respeto kag may pag-asa. Yes, so kanami gid nga reminders Miss Tess no kabay pa nga ini nga chance nga gina-highlight kita kung sa baga sa mga artista kita subong gina-istoryahan chance sa tanay nga
gamiton para makilala nila kung ano tuod-tuod ang 4Ps kag paano ini nakabulig sa aton. So in relation naman sa aton nga ginaistoryahan nga responsable nga paggamit sa social media, last month, nag-topic kita party sa mga scams. So, right after to, my friend ko dahil nag-istorya nga na-scam siya. So, wala siya namati. So, remember, maging cautious gid kita sa mga posting, messages. Biskan makainganyo na nga tutuod nga kung mag-invest ka sa iya 10,000, bilog mo ni nga 3 ka bulan, kinitaan ni hatag mo siya, tapos nga bulan, madubli na. So, basta gani hindi siya realistic, red flag. Kag mga madamo pa nga red flag, nung mention nato naglikad nga bulan. So, pwede nyo tumalantaw liwat ang aton nga topic last month. Dari no, samtang wala pa na-delete. At the same time, balikan sa aton man nga YouTube channel. Yes. Kag maging reminder nga kita bilang 4Ps, hindi ta magpainto sa mga dasig-dasig dira nagmeet nila nga gina-post. Kay because na-educate or nakatuon kita paagi sa family development session. Yes. Kag subong naman nga bulan, kaya mo to ganino, da mo subong ginatubang naton nga kapigaduhon, kabudlayan, pagbagho, paglain sa kabuhi because ang kakatabo sa bilog nga kalibutan, istoryahan ta naman ang party sa stress. Yes. Pero ang title gid sa aton nga topic is Breath Your Stress Away. O, di ba? Miss Tess? Okay, so I think may breathing exercises kita ni. So Miss Charis season will help our participants understand and manage sa ginatawag na stress. Yeah. So stress is defined and the different types of stressors will be discussed ni Ma'am Cha later on, including ang dealing sang paano mag-deal sa mga stressors kag stresses naton, and damo ihatag si Ma'am Cha ang mga activities nga makabulig sa aton paitsindi about this. So at the end of the session, ang aton nga mga participants which is kamo, so will be demonstrate the ability to recognize and handle stress and anxiety. Okay. So ang first activity naton, may pa-activity na kita. Yeah. So stress out. Stress it out. Okay. Kungko sang comfortable. Okay, so do a little bit stretching with a focus on deep breathing. Breathing exercise na Miss Cha. Yes. Pwede nyo man ma-close ang eyes nyo. Hindi nyo lang pag-i-close ang inyong ilong. Hindi nyo lang kami pagtulogin. Okay, so So, pwede tada maka-relax tapos maka-inhale, exhale. okay. So, ma-sample siguro para sa ilang test. Kaya kung kasi ako may ga-overwhelm kay sa isa ka butang na migid kun maginhawa ka anay. So, tapos nga kami yung na-miss test. 1, 2, 3, breathe in. 1, 2, 3, breath out slowly. Kamu man, 1, 2, 3, breathe in. 1, 2, 3, breathe out. Kag last, 1, 2, 3, breath in. 1, 2, 3, breath out. Ito ka namin isang feeling. Di ba? Kanami nga daw medyo makapagwa mo dara ang kunano sa dughan mo da nga ginadala nimo. Kaya stress normal na siya naton nga reaction actually sa mga butang nga kakatabo sa aton sa matag adlaw. So, matyaga naton gani may bag-o or may daw hindi makapanami sa palatyago naton, nagalain dayon ang aton nga palatyagon sa dughan na bala. So kung stress na aton nga panulukan, pero may mga stress nga positibo man ang dala sa aton. Pero may mga limit kada isa nga tawo lain-lain ang iyang masarangan sa paghandle sang stress. Pero kung kakatun-an mo siya, kag mas kakabalo ka mag-manage na, mas may abilidad ikaw nga kung abtan ikaw sa mga pagbag-o. Usually kaka-stress ka nga daan kung gina-trigger ang imo nga naandan, tapos may introduce naman nga bag-o sa imo. Or may, for example, maubra ka, naanad ka nga diri ka sa balay, or masaylo ka obra, so nagaka-stress ka, or sa obra may deadline. Sa eskwelahan, sa kabataan, may exam. So may mga gahatag sa imo sang challenge kada adlaw. So pwede nga ang stress nga ni naghalin sa aton environment. So natawag na naton nga environmental stress. So palibot naton siguro dako gid na nga example subong ang kakatabo nga gira no sa biskan sa guwa sang pungsod to, pero diri sa Pilipinas kapatsagan man naton nga hala nagtaas ang presyo sa mga balaklon, wala nagabiyahe ang mga jeep.
nagmahal ang gasolina, may mga tao nga nagawilga. So sa environment naton, batsaga naton ay da may gamay nga kinagamo, may chaos, may kakaapektuhan nga kabataan. Nakita mo to sa mga istorya nga may pamilya nga kakaapektuhan, kakaigo to sa bomba, or may kita ka sa Pilipino nga crew, tapos i-feature nila nga naglabay dito or naigo sa bomba, ba kakaigo imo bala tiyagon. So, Especially especially Miss Ja, kung may pamilya ka dito nga ari ka diya, although lalo na bi breadwinner to siya siyempre stress ka kay tiya, may ginasagod ka pa paano na yung mga estudyante nga ginasagod mo, especially sa mga ang kaladlukan tong mga aton nga mga dugay na ginto bala nga doon di na sila ka pauli diri kay dito na sila nga buhi, dito na sila nga asawa, dito naman ang ilang mga kabataan. yes. So, pagbag-o no, sa palibot nato, or pagsaylo mo sang balay, so mga pagbag-o sa aton nga palibot, nagadala man na sa aton sa ginatawag naton nga environmental stress. So, may araman kita sa mga psychological stress or mga stress sa aton una-una mo nang ginabali, may stress nga, halagin kami sir mo nga paano tong akon nga bata man, kay ano to iyang sitwasyon. So, nagadulot man siya sang pangamba o Tagalog na ako man pareho sa imo. Pangamba sa aton ng mga tagipusoon no nga hindi magkanay bala yung balatsagon, tapos may batian ka ng mga report tong gabi mabugtaw ka, ano na naman itong natabo, hindi ka katulog. So somehow may epekto man sa imo nga huna-huna, sa imo nga emosyon. And of course, ang physical man nga stress, magkakapoy ikaw, hindi ka katulog dira, or sobrahan ikaw sa obra. So mga butang man na nga naghatag sang pag-challenge sa imo nga lawas, sa imo da nga endurance sa matag adlaw kung paano mo na siya i-handle. So ang pinaka-importante gid nga maistoryahan naton ang pag-manage sini. Kaya balaton ang stress natural lang. Tapos eustress na siya, ang natawag naton kung positive nga stress. For example, kung may exam, tapos kung nakatuon ka, tapos lipay ka nga exam, nag-perfect mo or taas mo score, so eustress siya, kay positive kag kabalo ka mag-handle. The same time na manage mo ang stress nga to. Pero kung nasubrahan ka na sa stress nga hindi mo siya ma-manage, so dira ka na kaka-distress. Dira na medyo nga nubo ang aton nga coping mechanism. So may mga strategiya gali para mag-handle sa stress. Una-una gid kung pwede pa lang avoid naton ang mga unnecessary stress. So kung stress ka dira sa paglantaw mo sa mga social media, kay aga pa lang pagbugtaw mo balita pag naway, tapos may amo naman nga natabo sa amo ni nga munisipyo. Siyempre tanan-tanan subong halos ginapagwa na sa social media. So we encourage you to avoid unnecessary stress. So but silingon, kung pwede mo na ang buhinan ang paglantaw mo sa mga masubo nga balita or sa mga butang nga nagapabugat sa imo balatsyagon o sa likawan na naton. At the same time, pwede naman ma-alter ang situation kung ang stress within the level nga ma-manage na imo, nga may kakayahan ka nga bag-uhon ang sitwasyon nga na. So meaning, pwede ka gali makasaylo. For example, o kamuda sang bana mo, kaka-stress ka, kay permi ka mo nga gabaisay nga duwa, ay pwede gali nga planuhan ni namon nga mangin palagyan ako nga asawa or bana nga partner ko, hindi kami gali magbangigay anay, hindi maginhawa ako mag-breathing exercise. Tapos i-plaster ko siya sang matsulhay nga langga. Wala na tabugas. Di ba? Pag pakita ng pagkailonggo, medyo malambing, biskan nga medyo akig na tabalahaw. So, alter nato ng mga sitwasyon nga matyaga nato, nagkaka-stress na kita. So, buligan nato na ako galingon. Kung may mga responsibilidad kada ang kinanglan ubrahon para matapos mo na dayon. So, planuhan mo kung paano na siya maubra sa ginagmay nga steps para ma-accomplish nimo. And then adapt, try man sa pag-adapt sa mga stressor. Amo na, for example, ang imo stressor ang balaydan mo sa kuryente. So, intindihon mo kung anong sitwasyon nga paano sa imo pahatag sa problema or ang stress mo, for example, sa aton subong kakakita tati damo mo ni ang nagapuna or naga-criticize ang aton nga programa. So kung maka-adapt ka dira intindihon mo kung ano ang ilang nga ginahambal, hambal Ma'am Tisay, analyze mo kag lantawon mo kung paano ka makahambal sa sulhay nga pamaagi nga maka-explain ka sa aton side nga mapakita sa ila kung ano ang nabulig sa programa kag ano gid ang long term nga tinutuyo sini. So at the same time accept man naton nga may mga butang nga hindi naton mabag-o. Yes. Hambal ko kaya na may stress nga within our limits.
Pero may mga stressor nga hindi naton Beyond our kaya. control. Yes, beyond our control. So pangamuyuan gina naton una sa tanan. And ikaduha, ibatuno na naton sa kaugalingon naton nga hindi na naton kaya bag-uhon. So like for example, ang katabo to nga gira, kung adlaw mo na iya i-rant, adlaw mo na iya aga og tuhapon na mo na paminsaron mo. Di mas stress ka lang, hindi man kadayon sila magugtas. Paminsaron mo ya kung ano ang ari sa level mo nga ma-manage nimo. Kay dra kaya dapat magtutok sang imo nga energy. Yes. And of course, importante man that we should make time sa fun and relaxation. Yon. Para subong sa ato ni Cha. Ang FDS, yung relaxation, yung fun sa mo ni Miss Cha. Before pa lang sa session, Oo. hingaw na kami nga duwa. Kaya istorya na kami ni Miss Cha ko na i-discuss namon. So, at least mga 1 hour before kami mag-live. So, nag-istoryahan na kami kung ano i-topic namon, kung sino amon i-example, kung paano namon i-deliver ang amon nga mga messaging, ang mga homily namon sa inyo. So, kinahimo na rin namon niya fun, kag relaxation. Kaya daw naging part siya sa amon nga monthly nga ano na Routine. oo. Yeah. So, bulan-bulan yun na kami nga makita. Kabay pa hindi kami stressor. So, kabay pa part kami sa kaka-manage yung inyong Yes. stress. Kaya kaka-comply ka mo sa condition sa atong nga programa. Kag na galing nga man sila Miss Cha sa ato ang damo Gani, o salamat kung sa pasahon engagement. naton yes kung pasahon naton damo comment meaning na-enjoy sila part man Yes. kung ang sa part naton naging fun ini kag relaxation sa aton how much more bagid sa ila sa tingog pa lang ni Ma'am Cha nga daan na relax na sila. Kabay pa. Yon. So, at the same time, ma-remind kita nga, may kaya kita obrahon. Kag isa gid dara isang pag-adopt sang healthy nga lifestyle. So, ang aton nga pagkaon, tun-an naton kung anong insakto nga pagkaon nga mas makapaayo sa aton nga lawas, ang makapasulhay sa aton huna-huna. Kita man nagka-control somehow sang gasulod sa aton brain. So, kung ano ang gina-feed mo na dara, amo man na siya ang ga-action nimo adlaw-adlaw. So, kung sa huna-huna nimo adlaw-adlaw, nagatipon ikaw sang problema kag pamurugot kag ugtas at nga ala ka na atong gabi na lang gamay lang nga hulag sa bata mo ni dayon naman ay ano man nga kasabad ay syempre ang utok mo ya na ang ato na didto negative na yan mo so hindi hangod sa bata mo or hindi hangod sa asawa mo dayon kay nag-erupt nga the volcano. Pero kung nasulhay ang balatsagon mo, sulhay ang una-una mo, kung sabis nga grinamo sa palibot mo, Bahala ka din. may Relax. peace and quiet. Peace and quiet ka man niya gapon. So, amo na yung kaya nyo mahandol, ang inyong nga kaugalingon. And let's try nga magpakita sa maayo nga yuhong, sa aton nga positibo nga aura, sa aton nga palibot. Kaya remember, a healthy body is a healthy mind. So, meaning, dapat healthy aton lawas, healthy man aton nga paminsaron. So, makabulig ina para mas ma-manage bagid naton ang aton nga adlaw-adlaw nga pang ginawi. Kung gusto nagaka-encounter kita sa ginatawag naton nga conflict. So, ano na bala ang conflict? Kung magambal ka nga conflict, so isa guro ka butang no nga hindi ka mo pareho sang opinion or may permi ka da ka idea pero lain iya. Pag Opposite ka mo. opposite ka mo, kag usually, ang kakatabo is kakahambal sa isa, and then kapakita man ang isa sang response, so gawin may conflict. And nakadala siya sang lain-lain nga epekto sa tao. So kung ang conflict nagakatabo sa aton nga kaugalingon internally, kag sa palibot man naton. So dapat mangin honest kita sa aton kaugalingon kung may mga conflict kita, especially within. So subong siguro Miss Design mas istoryahan naton kung paano mag-handle sa conflicts gani. So within ourselves or maybe man sa conflict because sa mga nagkalain-lain nga balatsagon sa kaupod naton sa panimalay or sa mga palibot na naton. So ginatawag din naton nga zipper method. So ano ba lang ang zipper method? So ang zipper method acronym ini siya. Kung magambal ka ganing ang letter Z, number 1 gali ko may conflict ikaw biskan sa imo kaugalingon or sa bana, asawa, bata mo dira, Z is to zip your mouth. So so pakalino nga nay. So antes ka pa may buyan nga tinaga nga makasakit sa ibang nga tawo, antes mo pabasulon imo kaugalingon nga makapamuyayaw ka dira or makahambal ka sa hindi mo na mabawi sa ulihi. Paano ka nay? Pakalinong.
To zip your mouth. Next, letter I is to identify your problem. So, balanon mo kung ano gaman ang problema. Ang problema, subong, is ang kakulangon sa bugas. So, amo gina yung problema, hindi kay kontra mo ang mga tao sa palibot, kundi wala lang gid kamoy tiligangon. So, amo lang gid yung problema. So, amo lang na anay paminsaron nyo. So, kung may notebook ka dara, kagkabalo na di ka magsulat, pwede mo na isulat. Lantawon mo kung ano ang mayor gid nimo nga ginaatubang sa amo na ang sitwasyon. And the letter P next is pause. Kung na-identify mo na ang problema, pause ka anay para nga sundan ang next nga letter P is to put yourself in charge. Hindi magdaso-daso. Kung balaan mo na ang problema, pahimunong makadali, paminsar, analyze, and then ensure mo nga kaugalingon mo ang huna-huna mo ang nagamanihar sa problema, hindi kayang imo nga emosyon. And then, after sina is letter EU, explore. So, kung ano na yung problema, ano bala ang mga alternatibo nga pwede naman ubrahon? Pwede bala kami makapangutang sa Changi? Or pwede bala nga wag walang suldo sa banahon? Ayuhan ko siya nga, honey, pwede bala kita makabakal bugas? Anay, biskan isa lang kagantang, samtang wala pang ginahulat nato, nag-crush siya. So, alternative, ano ba lang mga posibilidad nga pwede naton mangin sabat sa ginatubang naton nga conflict or problema. And letter R is to reset. So, start all over again, naka-recharge ka na, balaan mo na kung ano mga alternative nimo. So, saka ka mag-reset, kagbalikan nimo to ato bangon. Pag-analyze mo kagina, pag-explore mo, isa ko gali ka option, kumari ko man to sa Changi, dito lang ko anay. Ayang banahon ko, wala pa man siya sang sweldo. So, dito ka naka-refresh ka na, hindi ka akig, wala ka sambuyan nga malain na tinaga, kag maayo man ang imo nga hunahuna kag balatsyagon, saka ka magbalik kag atubangon ina nga problema. So I hope no, ang ginistoryahan naton ng honesty sa aton kaugalingon sa palibot naton, kag buligan naton nga mga self makong gatubang sang amo sini nga mga sitwasyon, kaya na naton ma-resolve in a very positive way. So thank you gid. Okay, so madipining na kita Miss Cha. So tisingan nato ng abilidad sa ato mga beneficiaries kung na-absorb nila ang imong explanation. So ang aton nga himuon, role playing kamo. Pwede man kita, pwede man ma-include kami ni Ma'am Cha. So pangita ikaw sang group or pwede man kamo pair, and then himuon ninyo ang zipper method. I-role play ninyo kag mangita kamo sang senaryo. Like for example, kapagita kamo sang inugbayad sa tuition sang bata. So, ang anong himuon mo? So, ang himuon ninyo, ang senaryo is that nga ang kapagita kamo ga problema kamo sang inugbayad tuition sa kay tuto. So, paano nimo i-apply ang zipper method? Yes. So, and then while role playing ka mo, pwede man ma-explain nimo kung ano ang ginahimo ninyo using the letter, may acronym gina si Ma'am nga zipper. Oo. And then pwede man na nga i-synthesize nila after sa role playing. Okay, so Miss Cha. No? So, bala nato na-remind kita kagina nga ang stress natural, kaginhandom naton sa pagsugod sini nga session nga mas may abilidad na kita nga magmanihar sa mga stressful situation na ginaatubang sa aton kabuhi. So, kabay pa no nga ma-apply ta man ni sa aton panimalay bilang 4-piece beneficiaries. Kag next time, pamangkuton kita, kabalo kita kung paano mag-handle sang stress. So, ang mga pamatasan naton gina-mirror na ginasunod sa aton kabataan. So, kung makita nila nga kita kalmado, kabalo kita mag-handle sa mga stress, ginasunod man na nila. So, mangin ano ni naton, mangin opportunity nga makapakita example sa aton kabataan, kag sa aton panimalay, kung paano mag-handle sang stress, nga hindi nga ara sa peak sang aton nga emotion. Yes. So remember, when you are in distress, ang brain nato naga-produce na sa mga chemicals nga naga-cloud sa aton nga thinking. So that's why kinanglan naton ang zipper method. So importante gina-encourage man naton kamo nga kung may mga natun-an kamo sa subong FDS, so i-share man naton sa aton nga kaupdanan. So thank you again. So sa aton nga chat box, pwede nyo man na ma-share ang inyong senaryo
kung before sang amon ning topic ni Miss Cha, naka-apply yun na nga daan, kabalo na kamo, aware na kamo Yes, sang zipper method. Okay. So, to proceed, may ara kami nga i-share sa inyo nga feature story o kung feature success story. Ang title niya, dating 4Ps exemplary child nagtapos bilang cum laude sa UP Diliman. Wow! Isa ng registered mechanical engineer. Timely sa partnership to sa UP. Oh, yes. So, shout out na sa mga taga UP Visayas, especially sa ating mga beneficiaries nga tutok o kung nagapamati sa DYUP 102.7 FM. Okay. So, I'm sure damo curious no kung ano ni ba ang story ni engineer. So si engineer naging beneficiaryo o kung naging monitored child sang 4Ps. Kung makita niyo da ang tsura ni engineer, ara siya na flash sa aton nga screen. So, ang hambal niya, dahil kuno sa 4Ps, nagtapos siya sa UP Diliman bilang cum laude at ngayon naging isang mechanical engineer. Ang pangalan niya si Engineer Terence Talagon mula sa Barangay Cabano ng San Lorenzo, Guimaras. So, ano kasi Manwa. Pagka-school. And, you know what, Miss Cha? Isang 2014, naging provincial winner pa siya sa exemplary 4Ps children. Kag nag-represent as the regional finalist diri sa regional level. Wow. Kag kuno hambal niya, nais niya kuno ibahagi ang iya kuno nga kwento dahil ang isang kwento na parehas sa iya, ito ay patunay ng sipag, tiyaga at suporta ng pamahalaan. Kaya nagbago ang iya nga kabuhi. And napasara niya ang board exam sa mechanical engineering. Kag subong nagaobra na siya bilang application developer sa isa ka kumpanya dito sa Pasig. Kag ang hambal niya, i-quote ko lang, maraming salamat sa sambayanang Pilipino na nagpaaral sa akin. So, this is where your taxes go. Yes, this is where your taxes go. And hambal niya pagit, mabuhay rin ang ating mga angels and red vest sa patuloy na nasa ugat ng mga programang tulad ng 4Ps. Ang tagumpay ko ay tagumpay nating lahat. Yeah. Di ba kanami? So, para mabalaan, pag ang iya nga story, i-search nyo ang ngalan o kung ang story ni engineer dara sa aton nga DSW Western Visayas page. Para mabalaan nyo pag kung ano ang mga struggles niya, kagang iya nga mga accomplishments. Kanami, no? Though proud man ako bilang isa kayo pinian, kag isa ka Guimaras nun. Kag makarelate man ako sa tinaga nga this is where your taxes go. Siyempre, naburigan kita sa taxes ninyo naton nga naka-eskwela. Kag ang kakadto na mga buwis ninyo, kakadto na sa mga kabataan pareho namon. Nga sa una kati sa akon eskwela sa UP libre tanan, may allowance ka pa. Yes. Subong, pero mapudlayan pa ko that time kay syempre wala ko yasang other expenses. So subong because sa 4Ps, luwas sa pang-eskwela, may ginhatag kita nga tsansa nga makakaon pa, makapa-check up, makabakal vitamins ang kabataan. So amo na ang handom sang 4Ps kag amo ning ginakadtuan niya nga mga istorya sang kabuhi. Damo pa ni siya stories, Miss Tess, no? Kanang tawo nilang mga write up naton sa aton na page. Pag ako man, Miss Cha, i-share ko man. Actually, ako pasalamatan ko man ang aton ng mga taxpayers. Subong naging, ako naman ang isa sa mga taxpayers nga. Because naging naging scholar man ko, naging sangguniang kabataan SK chairperson ako that time. Kag sa West ako, WVSU ako nag-eskwela. So, syempre, it's a government school, so libre ang amon nga pag-eskwela. Yes. Hasta maging grab namon ang opportunity, gini-use namon ang programs ng government. Hasta nga nakagraduate kami. And as payback, so dire kami nag-obra nag-obra. na kami. Amo na ni ang balik namon sa gobyerno. Kag kami naman mismo, just like kay Miss Cha nga nag-graduate sa UP, nagagimbalik namon ang bulig sang gobyerno, balik sa mga beneficiaryo o kon balik man sa mga tao nga naging part man sang amon nga success. Okay?
Do dumahibi kami ni Miss Cha. Anyway, so Miss Cha, I think may dugang ka pa before kita mag-end sa aton nga program. So, reminder lang ha sa mga 4-piece beneficiary, pakita tagad ang kaugalingon ta nga example. Siguro Yes. may mga gapamangkot, ga question, pero kung makita nila kung anong mangin pagbago sa aton nga kabuhi because ang aton nga pagpanikasog nga ma-overcome ang kapigaduhon nga mauntat ang cycle sang poverty, amo na yang mangin testamento. Ngayon sakto ang paggamit sang programa kag sang ginkantuan sang buwis sang aton nga mga pumuluyo kag naton tanan. Yes. So nagakolabos na kita sang tiyempo kag kabay pa madamo na kamo sang may nakuha nga mga ideas parte sa aton nga module nga pagagamito ninyo sa inyong nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. So ang ini nga FDS module available ina sa inyo mga city o municipal links. Kag kung may iban pa kamo nga mga palamongkutanon nga doon di klaro sa inyo nga which is related sa aton nga FDS topic subong, so magpalapit lang, di maguya-huya no sa aton nga mga DSWD staff nga ara o kung na-assign dira sa inyo tagsa-tagsa ka mga area. And also we encourage everyone to like and share our success stories including iyan engineer. So, mga dira ginapang post naton sa aton nga page, ang 4-piece updates, mga infographics, mga code cards, nga posted dira sa aton nga FB page. Sa liwat ang aton nga page, amo ini ha, DSW Western Visayas. And you could also view ang aton nga mga iban nga stories nga posted sa aton nga website account, fo6.dswd.gov.ph. So, Ms. Cha? So, before we end, gusto ta recognize lawat sa gyapon na nagunong sa aton sa malawi nga diskusyon sa mga hapon. So, thank you, Gid. Ang aton mga listeners, viewers, labi mo nag-gid no ang suporta man sa management sa aton paagi sa aton nga regional director si RD Joselito Estamber taga Guimaras man. Yes. Kagang aton nga Ardo si Ma'am Cathy Lampria. Kag of course sa ginang nang imbesita naton padayon nga nagasuporta ang nanay sang 4-piece ang aton division chief si Ma'am Belen Gibusion. Kag-graduate man sang UP. Ay, galing, yes. Alumni man, Yes. yes. Buligan sa inyo nga mga taxes. Yes. At the same time, no, sa aton nga mga kaupdanan, sa pagpanikasog sa kada probinsya, sa rehiyon sa sa mga provincial links, WU3, tanan nga technical staff, sa kada munisipyo, sa 101 nga cities and municipalities, diri sa Region 6, salamat gid sa inyo nga pagpamati sa aton. Okay, so from my end, gusto ko man pasalamatan ang ako nga SMS team nga led by our Regional Information Officer si Ma'am Therese Ferry Ligaste. Kag ang aton nga technical staff nga nagabulig assist sa aton subong, especially sa aton nga SDA focal person kay Miss Luby Rose Chua kag si Sir Mark Joseph Islaban sang aton ICTMS. So salamat sa inyo nga pagpamati. Sa next naman, kita-kits kita sa next nga FDS on Air sa bulan sang June. Kag of course, this is Montesa Grino kauyunan ng inyo nga 4-piece information officer. Kag ako si Chandeline Giselle Dorile, ang inyong FDS focal. Maayong hapon sa inyong nga tanan. DSWD Serbisyo. Hindi lahat ng superhero ay lumilipad at nakakapat maskara. Sila ay simpleng tao lang ngunit katatagan at malasakit ay pamilya.